din. Parang lagi pag ulan, childhood memories yung ano, kasi nakakalaro ka sa ulan pag bata ka. Tapos ngayon pag umulan, bahay na lang, traffic eh. Tulog na lang sa bahay. Sakit ka, hindi ka makakapagtrabaho bukas, hindi ka tulad nung... Unlike yung dati, no? Pag ulan, happy lang. Kasi pag bata ako, parang normal lang sa'yo eh. Basta mag-enjoy na lang. Tsaka nung bata po ako, may mga barkada po kasi ako noon. So, nung huli kami yung mga tipaklog sa mga ating lola, yun po, tapos yung lola ko din po, sobrang naalala ko kasi nagluluto po siya ng champurado pag umuulan, parang mainit. Diba? Kaya, sopas, yun po. Nakakatuwa lang syempre whenever we think of the rain. It brings us back sa childhood memories natin. Ako before, mahilig ako sa gutter, yung pag may namumuong tubig dun sa gutter. Yung parang pwede ka mag-swimming dun sa gutter. Saring dumi. Oo, hindi ko alam kung malinis ako yun eh. So, it brings back a lot of memories, not only for, especially when you're a child. And syempre sometimes yung mga memories na hindi na natin siya pwedeng ma-experience ulit. So, yun, parang elements like the rain, it brings us back to, to good times when we were young. And yun, ako now naman pag umuulan ngayon, it's just a nice excuse to drink coffee or to sleep kasi nasa nakatulog pag umuulan. Horror, may horror, ano ba ito? Wala po horror. So ano po yung, although na-explain mo naman kanina, ano yung pwede mo masasabi yung parallelism ng love story ng Tikbalang sa love story ng mga tao? Yun, magic realism kasi siya na yung paggamit ng mga supernatural or magical elements into a narrative na yun, sa isang kwento, sa nag-intrude ang magic sa reality. Ganun yung pagkaano. Okay. So, kay Nadine sa Never Not Love You, medyo mature na yung role na pala ni James, ano? Dito sa Ulan, may mga medyo mature na rin ba? At may mga dating scenes or intimate scenes kayo ni Carlo. Paano yung ginawa? At saka si Carlo na rin, diretso na rin kay Carlo. Kasi every time movie siya, na may mga dating na papatopless, papakita yung ganda ng katawan. Dito ba sa Ulan, may mga ganun na rin? Actually, dito po sa Ulan, parang medyo matras ako. Papunta pa lang po doon. Ito po kasi si Maya, fighting the love pa lang po kasi. Nagkaroon po siya ng mga boyfriend, pero hindi po kasi ganun yung klase ng relationship yung nagkaroon sila ng mga naging boyfriend niya. So, hindi po intimate, hindi rin po sexual. So, parang ano pa lang siya, hindi naman coming of age na like, diba? Pero, parang coming of age story siya. Mga sexy ba dito na scenes direct na Carlo o si Marco? Since Ulan na rin lang, hindi ba nababakat-bakat ng ulan? Panoorin na lang po nila. Pero so far, Carlo, ano bang medyo dating na nagawa? Sa ganda mo ng katawan namin ko yata si Marco yung kinakaroon sa... Si Marco po. Bawal Hanggang 10 shorts na ako dito. Bawal yata mag-topless kasi naulan po eh. So si Marco may mga ganun ka rin, Marco? Wala rin po, wala rin. The most lang is 20 shorts. Shorts lang. Shorts. Daring na ginawa natin. May mga intimate scenes si Carlo at si Nadine sa movie, hindi rin. Hindi naman. It's more than yung mga ganong it's the entirety ng pelikula sana ang makakita. Hindi lang dun sa mga ganong klaseng exam. Direct na po ang first time naman tayo na-expect natin na maganda yung pinarapasan sa box office ng lahat ng mga movies na palabas. So far, pagpasok ng 2019, parang isa pa lang yung masasabi ng hit na hit. So tingin mo yung ano yung panlaban ng Ulan dito na pwede siyang lumaban sa box office? Yun na nga po, kayo ang aming panlaban. Dahil kakaiba kasi yung genre niya, mix siya na, hindi siya romantic comedy, hindi rin siya drama love story. It's a mix of a lot of genres, plus may magic realism factor siya. So I think yung ng movie is, this is new, relatively sa Pilipinas, bago yung pelikula. So bago ihain, dahil maraming Hollywood blockbuster movies na summer movies, so
sana yun yung makalaban. Support, #support local. Sana. Tsaka sana yun, tangilikin natin yung ano natin, industriya. Kaya this is a call actually. So bago yung mapapanood nila. Ibang klase. Ibang pelikula po. Yun. At saka yun, meron siyang nilalaman na prinsipyo. Congratulations. Kasi napaka-relax mo na. I remember nung Camps Away, parang hilang-hiya ka pa, di ba? Hindi ka makausap. Pero ngayon, yung daldal mo na. So, sa big accomplishment na ito. Nandito ako sa harap. Di ba? Kasi black bar. So, I remember nung unang makisulat ang ulan, ang hindi naman pa si CNP. So, what happened? Bakit napalitan siya ni Carlo? May mga ano po nangyari. Schedule tsaka artistic choices. So, are you happy with Carlo na naging kapareha ni Nadine? Opo naman. Kasi kay Carlo parang nagkakaintindihan na kami. Sabi nga, hindi ko kailangan mag-pitch sa kanya for everything. Oh. I love it. So, kumusta naman sila ni Nadine on screen? Yung nung ano po kasi itong kwento ni Maya, ang kailangan niya dahil woman's journey siya, pagmamahal sa sarili ng isang babae, ang kailangan niya ay matatapang na lalaki at generous na lalaki as leading men. So I'm so grateful for AJ, Marco, and Carlo for giving it parang binigay nila kay Nadine yun. So ano bang role ni AJ dito? Siya yung first heartbreak. So she had two heartbreaks, AJ and Marco. Before she met si Carlo. Yes, nakapo. So, yung movie parang yung mga pelikula ni, like yung kay Liam Neeson yung may prino, di ba? Monster Calls. Monster Calls, di ba? Parang ganun. O ganun ang dating niya, di ba? Big budget lang. Pinag-ahara. Pero ang ganda-ganda po. Pinag-ahara yung elements ng fantasy and reality. So, ganun din dito, they meld together. Yes po, parang ganun po. Well, it's a very daring attempt for you kasi first time na may magtakray ng ganun dito sa local films. I hope you can really pull it off. Sana maging big hit ang video. At the first time nyo din on her own without her galactic. Yun po, sana kumita para marami pang makagawa. Not just for me as director, just for them, but for the whole din. Yung magkaroon ng tayo ng tapang na sumubok sa iba't ibang klase ng kwento. Dahil marami pang klase ng kwento at paraan ng pagkukwento. At sa tingin ko at this point, naalayo ka na sa shadow ni Joyce Bernal. You're now on your own. Pero siya po ang nito, creative producer po si Direk. Ang bongga. Pero na-mention mo na ba, excuse me, na-mention mo na ba na ito yung first, na-mention mo na sa kanila? Parang sa sa Instagram. Sa Instagram. Pwede mo lang short lang, Direk, bago ko patanungin si Ray Comalon. Yung background ng story, ng script. Yung script kasi short story siya nung nag-script continuity supervisor pa lang po ako kay Direk. Mga X44 pa yung ginagawa namin noon. Isang dekada na siya. Pero nagsimula siya as a video exercise ko sa UP film directing class. Tapos yun, Maya na yung pangalan ng batang nanggugupit ng sariling buhok at nakikipagbaril-barilan at gusto nang umakyat ng puno. Parang nagsimula siya sa ganong video exercise and then hindi na siya umalis sa akin yung character. And then it turned into a short story na nakita lang ni Direk nakaipit sa script ng X44. So sabi niya, ba't di mo gawing screenplay yan? So doon siya nagsimula. Okay. Sa mga main cast, kung tulad sa ulan yung mga characteristics nyo, yung personalities nyo, anong klase ulan kayo? Kayo ba ay pabugso-bugso? Kayo ba ay ampon? Kayo ba ay tikat? Ano tikat? Mas tikatik yung mas malakas pa ng konti sa ambon? Or bagyo kayo? Oo, yun. Let's start with Carlo. Ano ba yung ulan na
Sakto lang. Pero matagal. Yung ganong ulan. O yung konti lang, pero matagal. Drizzle. Is that what you call it? Matagal pa siya. Drizzle is a Pero matagal. Hindi matagal ka. Bakit? Bakit yan? Ano matagal na gano'n? Nagsistick. Talaga? Matagal na nag-i-stick. Matagal na nag-i-stick. Totoo yan? Parang hindi naman pa. Ayan. Charot! Sige, sa'yo na. Yung sa personal life, sa love life naman, paano mo maihahalin sa ulan? Generically. Generically. Paano ba magmahal ang isang Carlo sa isang ulan? Ganun din. Nag-i-stick ka. Matagal na nag-i-stick. Okay. Hindi naman pumilipat sa iyo. Charot. Kay Carlo pala, sorry. Sa akin naman, yung dito sa character ko sa movie, I can say na... Hindi character, sa katong buhay. Real life. Wala pa rin, siguro like more than drizzle, more than a drizzle. Pero hindi naman bagyo. Hindi naman siya, hindi naman signal number 1 or what. Pero dito naman, si character mo dito, si Andrew naman, siya naman yung, I can say, bagyo siya sa buhay ni Maya, pero maikli lang. So malakas yung dating, pero maikli lang. Pag magmahal ka ba, nasa bagyo ka ba? Ano ba yung pasulpot-sulpot na? Ako personally? Okay, kapag konti-konti na. Pag ako nagmahal, talagang todo, syempre. Pero hindi rin ako ganun kabilis na yung love. So, nag-uulap-ulap ka muna, mga gano'n. Work. Kumatong mo yung previously na wala. Okay. Natiin? Ako ba now, actually normal na nawalan. Kasi kakatapos lang po ng bagyo eh. Kakatapos lang po ng bagyo and ngayon, steady na po ako and very consistent. Pwede malaman ko ano yung bagyo na sinasabi? 2 years ago, 2017, namatay po yung brother ko. So medyo natagalan din po bago ko na-accept yung nangyari. Bago naka-move on. Yun po. Yung status naman ng... Kung paano ba magmahal ang isang natin, nakikita kasi namin na parang almighty, bagyo ka ba or ano ba? Paunti-unti pero super... Ako po, yung normal lang din na ulan kasi yung normal na ulan yung pwede mong i-enjoy. Pag bagyo hindi mo pwede i-enjoy kasi masyado siyang intense. Nakapinsala. Yung hindi yung biglang buhos na sobrang bigat. Okay, thank you po. Si Direk ano tanongin? Oo nga pala si Direk. Ay, Direk, congratulations sa medyo nakilala na kita before pa. Diba? Dahil na nang nararating mo. Okay. Ang character mo ba sa totoong buhay, personality mo, anong klaseng ulan ka ba? Bagyo signal number 5. O pansala. Talaga? Paano yun? Basta darating tapos bahala kayo dyan. Nananalasa ka. Nananalasa. Ganun di ba pag nagmahal ka, isang puros lang pero talaga malulunod kung sino man yung minamahal. Pero pag nawala, wala na. nag-iiwan ka ng disaster gano'n. Disaster. May love life ka ba ngayon, Tere? Mga 10. Maraming love life. Joke ba ito? Kasi bakit maraming love life? Marami akong crush. So, marami sila. Walang confusion. Baguhin na lang natin isa-isa. 1, 2, 3. Kina Carlo sa kay Marco, sino mas crush mo sa dalawa? Huwag naman dalawa kasi parang... Carlo crush na talaga. Kita nga, si Carlo kasi crush ko siya since Coke. Kinagin, kung wala si James sa buhay mo, sino sa palagay mo medyo... Hindi, feeling lang sa'yo. Na-pressure naman ako dito. Ako si Marco na lang kasi mas matagal ka nang kilala si Marco eh. Okay. Thank you. 6 cups a week. Since relax po. Relax. Yung relax. I mean, yung saroro. So, relax, cups a week, safe balance, Panglima po. Up to now, tinututukan ka ni Direk. Opo, ito ngayon, creative producer siya. Tapos siya yung
matagal yung anak niya yun eh. Mga 17, 16 years na po. Yun nga, nag-start ka as assistant director. Opo, as intern, OJT niya ako, tas hanggang ngayon. Pero ikaw direct, since si Binibining Joyce ngayon tumututok sa iyo, meron ka rin parang ikaw dati sa buhay ni, or actually, di ba, si direct, sino yung parang ikaw ngayon sa... May tatlo akong alaga sa set. So yung assistant director ko, yung script continuity ko, tsaka yung isa naming art director na prodigal daughter. Pero sa tingin mo, yung tatlo mo, pwede maging parang kailin din sa buhay ni Binibining Joyce. Sana po, sana ano sila, kasi mga bata pa eh, tapos millennials, so sana magtagal. Sana maging patient. Direct, kasi nung una, pinapakita yung teaser ng movie ng una, ang dating sa iba, kasi baka si Carlo, isa Bala, tapos siya may love kay Nadine, ganyan, di ba? Pero hindi ganun eh. Hindi po. Not at all. Not at all. So sabi mo, hindi to walang horror, so walang nakakatakot. Walang nakakatakot. Hindi siya nakakatakot. Hindi siya nakakatakot. Ang nakakatakot lang dito sa pelikula ay yung pag-ibig mismo. Kahit sa totoong buhay. So wala dito yung, kasi yung sa akin, di ba, usually ang tikbala naiilang sa tao, sa babae. Walang mga ganun. Wala naman ganun. So, wala naman silang nabuntis. Di ba ganun? So hindi makakaawon talaga ng tikbala. Hindi. Thank you, Direk. Tayo. Can I ask the four of you kung paano kayo nag-spend ng Valentine at saka kung sino, of course, obviously, si Nadine, no? Si James ang kasama. Pero how did you spend your Valentine's at saka sino ang kasama ninyo? Ako po, noong mismong February 14, nag-baby po ako. So wala akong ka-date ng Feb 14. Ako actually sa bahay lang. Kasi nung Feb 14 po kasi, before mag-Feb 14, sunod-sunod po kasi yung work ko. So parang gusto ko po sa bahay lang. Marathon lang, movie marathon, tapos nagluto lang po. Simple. Ako rin po, sa bahay kahit with parents. Ganon. Si Direk, hindi ka accepted dito. Kasi viral yung mga litrato ninyo at alam namin kung sino-sino ang kasama nyo. So, bakit kayo magkakasama din ng Piolo, ni Bella, at saka ni Direk Joyce? Sa ano po yan, sa Batangas, bilang pagkakaibigan, nag-poetry reading, tumingin ng sunset, nag-emote lang po kami. Tapos nakinig ng music. Yun na yung mga trip ngayon eh, medyo pang matandang trip na po. Parang sunset watching. Lastly, siguro, this is not a question anymore, but I'd like to congratulate the four of you. Of course, si Marco, congratulations kasi alam mo, sunod-sunod ang mga magaganda ng projects na lumipat ka sa Diva. Carlo, naka-bounce back na rin, nakabalik ka sa pagiging lead actor. And of course, si Nadine, hindi ka ba natatakot? Kasi this is your first movie na hindi mo kasama ang kalab mo at real boyfriend mo na si James. Actually, I'm very confident kasi yung kwento niya, ibang klase po talaga siya. Nung unang pinitch po kasi siya sa akin, na-in-love talaga ako sa Pareto. And going direction ko si Direk Magaling and si Carlo also. And of course, Marco and si Aliyah din. Sobrang confident po ako sa kwento kasi ibang klase po talaga siya. And ako po mismo, na sobrang gusto ko po yung story niya, ibang klase po siya. Thank you. Yung last na lang, yung anniversary niyo ngayon, February 11, ano yung mga naging mag-exchange gift ba kayo? Hindi po, nagpunta lang po kami ng The Farm, ano lang po kami, relax, R&R dito. So hindi kayo yung marigalo talaga sa isang Hindi po talaga. Travel. Summer plans mo this year? Oh my God, sana beach. Gusto ko talaga bumalik ng beach, but this time for vacation naman. Kasi yung Naikot nyo na time, yata lahat ng mga magagandang beaches, di ba? Hindi pa po. Pero, Maldives pa, Bali pa. Calaguas, you should try Calaguas. Calaguas. May pa-last question ako. Hindi mo ba namimiss ang teleserye? Dito, nakista kita. Last question ako dito. Mas gusto ko po mag-focus ng movies. Last question po si Alan. Ninth pa last question. How do you feel when people say na parang you're copying somebody else's style? Sino ba?
Parang wala. I think I have my own style. And I look for inspiration like from other celebrities, Hollywood celebrities. So I don't know. And I think I'm ano naman, I have my own individuality. So I don't see anything na parang nakakopyahin. Thank you, Nads. Bye-bye.